Hello TV fam! Welcome to another vlog. So, bago tayo mag-umpisa sa vlog natin for today, mag-shoutout muna tayo sa ating mga bagong subscribers. So, shoutout kay Lay 8, shoutout kay Caroline P. Mata, at shoutout kay Karina De La Cruz. So, for today's video, ang vlog natin is all about Richmond. Bakit ba namin napiling pumunta at manirahan dito? Ano ba ang mga nakikita dito sa Richmond? Ano ba ang advantage ng Richmond over sa mga ibang cities dito sa Vancouver? Yan ang mga katanungan na sana'y masagot namin sa vlog na to. Mayroong nag-comment. Galing to kay Karina De La Cruz. Hello sir, planning on moving to Canada with my common law. Specifically dyan po sa Richmond. Uy! Baka po pwede pong makahingi ng tips and suggestions na din. Pwede po ba kayo makontak? Salamat po. Karina, pwede mo kaming makontak. Mag-message ka lang sa amin sa YouTube or i-add mo kami sa Facebook. And then from there, pwede na tayong mag-communicate. So, paano na? Umpisahan na natin. Bang meron sa Richmond? Ang Richmond, BC ay kilala sa kanyang malaking populasyon ng Asian residents. Ayon sa datos, mahigit kalahati ng populasyon ng Richmond ay mga Chinese na umaabot ng 54.55%. Ang mga South Asian at Filipino ay bumubuo naman ng 8.55% at 6.28% ng populasyon. Ayon yan sa pagkakasunod. Ito ay nagpapakita na ang Richmond ay isang makulay at diverse na komunidad na nagiging tahanan ng maraming Asian cultural at culinary experience. Kaya ito ay tinatawag din na the New Chinatown ng Metro Vancouver. Homesick. Kaya marami sa Pilipino na nag-migrate sa Canada ay hindi nakakatagal na manirahan dito at umuwi ng Pilipinas dahil sa pakiramdam na to. Kaya kami nanirahan dito sa Richmond para mabawasan kahit papano ang pakiramdam namin na maging homesick. Dahil kahit saan ka tumingin, makakakita ka ng Asian ethnicity dito sa Richmond. 70+% ng residente dito sa Richmond ay of Asian descent. Ang transportation system dito sa Richmond, BC ay mahusay na pinamamahalaan at nag-aalot ng iba't ibang uri ng transportasyon na maganhawa para sa residente at sa mga bisita. Narito ang mga pangunahing aspeto ng transportasyon dito sa Richmond. Unang-una, SkyTrain, ang tinatawag na Canada Line dito sa Richmond. Ang pangunahing linya ng SkyTrain na naglilingkod sa Richmond ay ang Canada Line. Ang Canada Line ay mabilis at maaasahang paraan ng pagbabiyahe para sa mga commuters at biyahero. Pangalawa, bus services. Ang pangunahing operator ng mga bus dito sa Richmond ay ang TransLink. Mayroong malawak na network ng mga bus routes na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng lungsod at sa mga kalapit na lugar nito sa Metro Vancouver. Kabilang dito ang mga regular bus services at mga community shuttles na naglilingkod sa mga residential neighborhoods. Isa pang advantage nito ay ang tinatawag na night buses. Mayroong night bus service para sa mga biyaherong naglalakbay sa gabi na nagbibigay ng serbisyo mula hating gabi hanggang madaling araw. Iilan lang ito sa mga transportation services na nai-enjoy namin dito sa Richmond. Meron pa yung ferries, meron pa diyang cycling infrastructure na nakikita nyo madalas sa vlog namin. Sa lahat ng dinadaanan ko na ruta, no, lahat yan merong cycling dedicated roads. Meron din dyan mga cycling parks allocated specifically para sa mga nagbebisikleta. Importante sa lahat ang transportasyon. Lalo na kung bagong immigrant ka dito sa Richmond,
BC. Nung nagsimula kami dito, wala pa kaming sasakyan. At importante ito para number 1, makapag-apply ka ng trabaho. Number 2, makatipid ka at nang sa ganun mas madami kang maisave at maipundar para sa ganun makabili ka ng sarili mong tahanan. Kaya isa ito sa mga bagay na tinignan namin sa isang komunidad na kung saan kami maninirahan. Proximity of establishments. Ang ibig naming sabihin dito is hindi mo na kailangan pang mamasahe nang sa ganun makapunta ka sa shopping mall, sa simbahan, sa hospital. Lahat ng mga yan, mga basic necessity or basic needs na kakailanganin ng isang pamilya sa isang lugar ay either pwede mong lakarin, i-bike, or at the very least, pwede mo siyang i-commute ng mabilisan. Seafoods. Tayong mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa seafoods. Lalo na ang pamilya namin. Kaya isa sa mga paborito naming lugar dito sa Richmond ay ang Fisherman's Wharf sa Steveston. Kilala ang Fisherman's Wharf sa kanilang sariwang huli ng isda, alimango, hipon at iba pang pagkaing dagat. Maraming mga bangka ang nagbebenta ng kanilang mga huli direkta galing sa kanilang bangka na nagbibigay ng sariwang abot-kayang opsyon sa kanilang mga bisita. Well-managed school districts. Dahil ang pinag-uusapan natin is tungkol sa school, tatawagin natin ang eksperto ng pamilya na si Joyce. Richmond School District. Ang Richmond School District ay may 38 elementary schools at 10 secondary schools. Maraming options ang mga bata dito in terms of mga programs that are offered. Depende sa needs nila. So for elementary schools, merong French immersion, may Montessori program, merong early learning program katulad ng Strong Start program. So bakit importante ang French immersion? Dahil bilingual country ang Canada, so may English at French. Magiging advantage yun for them kung gusto nila magtrabaho katulad sa federal government na required ang proficiency in French and English. Sa secondary schools naman, mas maraming program sa secondary schools kasi mas malaking school yun. May advanced placement, international baccalaureate, may French immersion din, at saka meron ding maraming extracurricular activities. So both elementary and secondary schools, maraming extracurricular activities doon. Meron silang science club, math club, drama, tapos meron din silang tinatawag na sports day for elementary students kung saan one day silang nag-spend ng time with staff, teachers, naglalaro sila ng sports, naglalaro sila ng games. So talagang binavalue nila yung time outside the classroom, hindi lang yung puro academic focused yung curriculum. Isa sa mga nagustuhan namin dito sa Richmond is yung convenience. So nung pagdating namin dito sa Richmond, ang airport is 5 to 15 minutes away from any parts na gusto mong puntahan dito sa Richmond. So, nandito tayo ngayon. At yung nakikita nyo sa likod na yun, yan, yung mga eroplano. Yan na ang YVR. At yan ang isa sa mga rason kung bakit gustong-gusto namin manirahan dito sa Richmond. Okay, TV fam, maraming salamat sa pag-subaybay sa amin at panonood ng vlog namin. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, pati mag-comment na rin kayo kung meron pa kayo mga ibang katanungan tungkol sa buhay namin dito sa Canada. So hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit sa susunod na upload. Paalam!